Hello guys! Welcome back to another vlog, another videos. Ayan. Mukbang pala to kasi nandito yung mga pagkain. Hindi syalak kayo. Pasensya na ganun talaga ako tumawa. Kasi nga, back to ano na tayo guys, in fairness, kulang na yung stress natin sa katawan. So, bumalik na naman yung dating sigla natin sa pagbablog. Bumalik na naman yung sigla ng tawa ko. But anyway, I'm having my dinner right now. It's already like 9:30 na ba? Mga ganon. Okay. Nasaan na ba yung cellphone ko? Wait, kukunin ko naman yung cellphone ko. Ayan, shalak. Mamaya-maya ay matutulog tayo na late dinner na nga. Usually nagdi-dinner ako at around 8:30 mga ganyan. Pero ngayon 9:30. Ang ulam ko pala ngayon ay quinoa, tapos merong salmon dito. Ginisa ko lang yung salmon, sinutay ko, and then nilagyan ko ng pineapple. Hindi na ako naglagay ng mga asukal or anything kasi matamis na yung pineapple. Tsaka avocado with milk na may stevia. Yun lang yung dinner natin for tonight. Nag-gym ako kanina before ako nakauwi. Ayun. Gusto ko lang sagutin yung mga katanungan o yung mga question kung bakit wala akong vlog sa Pilipinas, bakit wala akong vlog sa Thailand. Ang na-vlog ko lang is yung sa Vietnam. Tapos, kulang-kulang yung mga vlog ko na iba. Tapos, bumalik na ako ng Amerika. Guys, alam nyo, um, sa pagbablog na to ay, to be honest, napakahirap. Napakahirap actually maging vlogger. Napakahirap humarap sa camera. Napakahirap mag-isip ng kung ano yung i-content mo. Actually, napakahirap. Diyos ko, Lord, yan ko lang na-realize nung nagtuloy-tuloy na yung pagbablog ko, guys. As in, to be honest, hindi ko naman kinoconsider yung self ko na parang, talaga, yung parang sineseryoso or, parang professional vlogger. Hindi ganun. It's just that, whether you are a small content creator or big content creator, still, napakahirap pa rin yung vlogging. Kung ako nga siguro ay hindi nag-edit, lalo pa kayo yung mga nag-edit masyado, guys. Hindi ko alam kung anong hirap na pinagdadaanan nila. Tapos, makakarinig ka lang ng mga negative comments, makakarinig ka lang ng mga makakarinig ka lang ng mga hindi magandang comments sa comment section ng video mo. Tapos, nakaka-discourage talaga yung ganun. Pero hindi naman ako doon na-discourage, guys. It's just that, I don't know if pinagdadaanan talaga to ng mga content creator or, nagbablog ng sarili dito sa YouTube. Ay, kain muna tayo. Charis! Shalak! Yan, kasi gutom na ako, guys. Ayun nga, napakahirap, guys, mag-vlog. Sobra. Dumaan ako sa... Anong tawag dito? Parang... Hindi naman depression. Pero dumaan ako sa point na parang ayoko nang mag-vlog. I just feel like it's not worth it of my time. Yun yung na-feel ko nung nasa Vietnam ako. Nung pa-end na yung Vietnam trip ko. Yung apply na ako papuntang Bangkok. Tapos, nung nandun ako sa Bangkok, edi, mag-isa ako sa Vietnam, guys. It's like, anong tawag dito? Mag-isa lang ako sa Vietnam. Pero, doon sa Bangkok, may mga kasama ako. Kasi nga, nanood kami ng Miss Universe competition. Nanood kami ng Miss Universe, guys. So, nung nandoon na ako, tinanong pa ako ng kasama ko, ba't di ka na ba't di mo nilalabas yung camera mo? Di ka nagbablog? Tapos nag-meet din kami pala ng isa kong friend na galing Dayton na nandun din sa Bangkok after ng Miss Universe. So sabi ko, parang tinatamad na ako. Sabi ko parang,
ayoko na mag-vlog. Parang, hindi siya parang worth it. So, yun yung dahilan. Nag-stop ako nung pagkarating ko ng Thailand hanggang sa makarating ako ng Philippines and then nung pabalik na. Naisipan ko na lang na bumalik sa pagbablog noong yung pabalik na ako ng Amerika. Pero hindi pa ako noon, parang hindi ko pa gusto nun na bumalik sa pagbablog, guys. It's just that naisip ko lang na parang i-vlog ko kaya or i-video ko tong yung parang journey ko pabalik ng Amerika since meron akong napangakuang tao. So, yun. Meron nga akong napangakuang tao na yung parang before na active pa ako. Nag-message yung taong yun, sabing ganun sa akin. I-vlog mo naman yung experience mo sa immigration pabalik ng Amerika since madaming ang nagmumuni-muni ngayon, madaming parang hindi mapanatag. Maski alam naman nilang green card holder sila, tapos pero iba pa rin kasi yung makarinig ka ng experience ng ibang tao, 'di ba? Yung parang first hand experience ng ibang tao. Compare sa assurance lang na parang, ay hindi, naman yan na green card, makakapasok ka naman eh. For as long as wala kang kaso dito. Pero yung makarinig ka ng experience ng ibang tao, lalo na recent, malaking impact iyon sa pagdedesisyon mo or kapanatagan ng loob mo. So, ang ginawa ko, guys, blinag ko yung experience ko na yun pabalik dito sa Amerika. And then, thankfully, may mga naka-appreciate naman, ganyan-ganyan. Tapos, ang dami pang nagtanong kung bakit, walang may nagtanong pa na isa kong subscriber na parang bakit walang vlog sa Pilipinas. Actually, wala talaga akong video, guys, sa Pilipinas at saka sa sa Thailand kasi yun yung mga time, guys, na parang wala, lugmok na lugmok yung yung hindi naman lugmok na depressed ako. Yun yung mga time na naisip ko na ayoko na mag-vlog. Sabi ko ayoko na, parang hindi worth it of my time. Tapos eto na nga, guys. Kasi syempre, nakakaano din, guys, parang ang pagbalik ko nga ng US, in-upload ko pa rin yung mga, actually, nung nasa Pinas ako, nandito na nun ako sa US, nung in-upload ko yung mga Vietnam vlog ko, guys. Yung mga ibang Vietnam vlog ko. Sabi ko, tatapusin ko na lang yung Vietnam vlog ko hanggang sa yung immigration journey. Pero, just recently, nung napanood ko yung mga videos ko na yung mga ibang past travel ko, yung mga videos ko na nagawa ko nung nasa Dayton pa ako, nasa catering pa ako, sabi ko, naisip ko, binalikan ko yung parang nasa isip ko na parang purpose ko kung wala pang 5 minutes. Malis naman to, guys. 'Di ba? Sabi ko nga noon, yung purpose ko is recollection of memories, mga ganyan. So, nung binalikan ko yung mga videos na yun, ito pala yung purpose ko kung bakit ako nagbablog. So, bakit ko ihihinto? Kasi parang, nung nakita ko yun, maganda pala na binablog ko yung mga nangyayari sa akin sa araw-araw kasi nababalikan ko at maganda siya in video compare sa yung parang magre-recollect ka lang doon sa picture, mga ganun. So, sabi ko, why not na ituloy ko yung pagbablog sa sarili ko ng araw-araw? Araw-araw! Diba? Tapos nagbasa-basa ako ng mga comment before and then na-motivate na naman ako ulit. As in, guys, parang sabi ko, sayang kasi, pero, may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari yun, Charis. Hindi ko nga alam. As in, wala talaga.
Sabi ko nga sa inyo, tinanong pa ako ng friend ko kung nasa Thailand kami. Sabi ko wala, tinatamad na talaga ako. Parang feeling ko, sabi ko, hindi para sa akin yung pagbablog. Akala ko nga, yung Vietnam vlog na yung papunta ako ng Bangkok, yun na yung last video ko. Actually guys, nag-iisip na nga ako nun na gumawa ng very short videos, yung mga 3 to 5 minutes video para makapagpaalam sa inyo guys. Kasi ayoko naman na parang bigla na ako mawawala. Like for example, after diba? Diba? Masakit din sa akin kasi naging parte na kayo ng buhay ko for the past like ilang taon na ba ako? Since dumating ako dito sa US. Since nung dumating talaga ako, naging active na talaga ako, diba, sa vlogging. Nung January of 2023. Naalala ko yung may mga videos ako noon na parang, anong tawag dito? Voice over, nung nasa Autumn Woods apartment ako sa catering, yung naka-check-in kami sa Hilton, mga ganon. O, diba? Pag binabalikan ko yung video, tawang-tawa ako. Sabi ko, ano bang pinagagawa ko? Shalak, hanggang ngayon naman natatawa pa rin ako sa mga pinagagawa ko, guys. But anyway, memories is a memories, ganon. Yun na nga, after ng Vietnam vlog ko, suppose gagawa na ako ng very short video sa inyo para makapagpaalam. Kasi ayoko rin namang mawala ng mga 2, 3, 4, o 5 taon. Parang walang kibo. Kasi nung ginawa ko yun, actually hindi naman ito yung first time na dinatnan ako ng parang ayoko na. Dinatnan din ako nung this year din. Actually, dalawang beses na ako dinatnan. Dinatnan ako nung last year din. Siguro mga bandang February, January. Tapos nakabalik ako ng mga April na siguro. Mga ganyan. So, madaming nag-PPM sa akin. Asan ka na? Ganito, ganyan. This same thing nung huminto ako. Hindi nga umabot ng buwan eh. Nung bakit daw ang tagal-tagal ko nang mag-upload ng videos, mga ganon. Hindi na ako nag-daily vlog. Sabi ko, hindi ko naman masagot. Sabi ko lang, walang internet. Hindi nila alam, nagbabalak na akong umalis dito sa channel ko na to. Tapos, edi ang dami ko pang mga pending. Kasi hindi ako guys, ang dami ko pang mga pending payments guys, from YouTube. Kasi guys, hindi ko siya ang ginagawa ko guys. Actually, in YouTube, if you reach the minimum threshold na $100, pwede ka nang sumakod. Pero ako, hindi ko siya kinukuha guys buwan-buwan. Kaya, kung yung sa last payment ko, bakit sumaabot ng mga 700, 800? May nag-PM sa akin actually. Bakit daw umaabot ng mga 700, 800 yung payments ko from YouTube? Ano daw yung ginagawa ko? Hindi naman kataasan yung mga views ko, ganyan. So, ang sabi ko, hindi ako kumukuha ng sahod buwan-buwan. Sometimes iniipon ko siya, sometimes every 3 months, sometimes every 2 months, sometimes every 6, mga ganun. Ngayon, hindi ko siya talaga kinuha, guys, yung mga sweldo ko from the last sahod ko. So, sabi ko, kasi tinaasan ko din yung threshold ko sa AdSense account ko. So, sabi ko, kukunin ko na lang yung pinaka-last paycheck ko. Tapos, i-exit na ako. Ibenta ko na lang tong DJI ko. Mabebenta pa ba to? Puro gas-gas na tong inayupak na to eh. Diba? Nakakatamad kasi sometimes parang wala kang motivation na gawin yung isang bagay. Wala kang jowa. Charis.
Yun. Sabi ko, wag na lang. Pero bumalik din yung mom. Kasi nanonood ako ulit ng mga hanga nga ako sa ibang mga YouTuber guys na parang, ay grabe ang ano nila, ang sipag nilang gumawa ng content. Eh ako yung mga content ko, puro ano lang naman, ganito, ganyan. Puro mga walang kwenta. Shalak. Na ano nga ako sa mga ibang vlogger. Grabe ang sipag. Tapos na-edit ng maayos. Na ano ng maayos. Eh ako wala. Diretso lang ganito. Walang kwenta. Puro mga ano lang, kwentuhan, sit down vlog, eh. 'Di ba? Kung ano lang yung naranasan, 'di ba? Mga unfiltered experience ko dito sa Amerika. Sarap. Yung salmon na to, guys. Actually, hindi to ito yung salmon na nabili ko sa Costco. Kasi season na to eh. Nagsisi ako. Dapat yung fresh na lang yung binili ko. No? Yung fresh kasi hindi natatago sa rep. Kailangan mo i-consume siya within 1 week, mga ganun. Sarap. Sarap pala pag nilalagyan ng salmon, ng pineapple yung salmon. Itong pineapple guys, isang buo. Hindi yung naka-slice na nabili ko sa Kroger, ano lang kanina, 99 cents lang. Ka-promo. So yun, tapos hindi nila ako makikita. I mean, totally mawawala na talaga ako dito sa vlogging industry. Vlogging industry! Ano yun? Ay, parang, ano ba yan? Parang kinilabutan ako dito. Alam nyo guys, kung minsan, parang may mga kumakalabog dito guys. Nagka-goosebump tuloy ako kasi, ano ba yun? Yung parang, dati nagbablog ako, parang umano yung spoon ba yun? Or kung ano man, sabi ng isang subscriber ko, parang there's something in my apartment. Diyos ko Lord, parang nangilabutin. Natakot tuloy ako dito. Huwag naman sana, baka may nagpaparamdam. Diyos ko Lord, na multo, diba? Diyos ko Lord, multo lang yung nagpaparamdam. Sana, next time lalaki naman. Charis, joke lang yun. Sige na, hanggang dito na lang yung vlog ko. Hindi naman ako mawawala sa vlogging channel ko. Kwento ko lang sa inyo kung bakit matagal akong nawala at wala akong vlog sa Pilipinas at sa Thailand. Yun guys yung dahilan. Pasensya na talaga sa mga nag-expect na parang makakakita sila ng videos galing sa akin or yung interested sila sa life na kung anong meron ako sa Holo, 'di ba? Galing naman talaga akong Holo, yung island pagkalagpas ng Zamboanga, ganyan. Wala silang nakitang video galing Pinas. Hopefully next time pag hindi ako tamarin or hindi naman ako datnan ng sumpong. Shala, hanggang dito na lang guys. Thank you so much. Bye-bye. Shala.